Saldico hindi na mahagilap sa Kamara de Representante. Saldico nagtatago na nga ba matapos hanapin ni Toby Tiangco dahil sa kinasasangkutan nitong anomalya sa budget ng ating bansa? Pero bago ang lahat, mag-subscribe na sa aking YouTube channel upang updated ka sa mga mahahalagang balita sa ating bansa. Tila no-show na nga si Saldico sa House of Representatives ayon mismo sa spokesperson nila na si Princess Abante. Wala ring impormasyon si Abante patungkol sa kinaroroonan ni Saldico. Matatandaang naungkat sa unang budget hearing ng Kamara ang 2025 National Budget Small Committee Report na hinahanap ni Navotas City Long District Representative Toby Tiangco kay Saldico. Bukod dito ay naugnay din si Co sa Sunwest Group of Companies na kabilang sa 15 contractor companies na pumaldo umano sa flood control projects batay sa impormasyong isiniwalat mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Pagtuunan ng pansin na dapat ka bang tawagin congressman? Dapat. Kasi nakaupo siyang congressman eh. Nabasa ko yan, calling questionable daw yung pag-upo ni Congressman Abante. What is not questionable is that he is a qualified candidate in the 6th District of Manila. What is not questionable is that he is a natural-born Filipino citizen. And what is not questionable is the decision of the Comelec and Bank that being the only qualified candidate in the 6th District of Manila in the 2025 elections, he garnered the highest number of votes, equivalent to 49.5% of the votes cast. So, baka kailangan lang, baka hindi pa lang nabasa ni Kong Duterte yung decision ng Comelec. Pero sa batas, sa konstitusyon, hindi questionable ang pag-upo ni Congressman Abante sa Kongreso. Okay. Okay na? Paano pa? Okay. Dito. Hello po ma'am, Ralph Mendoza from Balita po. Ma'am, yun na pinag-uusapan po ngayon yung mga Nipo babies po. At sabi po ni dating DIR Commissioner King Hinares po, posible daw pong makasuhan yung mga batang ito na anak o kamag-anak ng mga politiko po. Ano po kaya yung hakbang na pwedeng gawin ng House para dito po? It's up to the BIR, it's sa executive department po yan. So, ang trabaho naman ng House of Representatives ay gumawa ng batas. So, unless merong investigation in aid of legislation on that topic, the House will not meddle in the workings of the executive department. Okay, thank you. Right? Sino ba? Good morning po ma'am. Joan Manalo po from Balinario News Channel. House Media Reporter din po. In addition po din sa ganun ni Ate Mas, meron din po mga calls na sana mag-present ng SALN yung mga public officials natin. Ano po thoughts po nyo dito? It will be up to the members of the House. You know, I as a House spokesperson, I speak for the whole institution. So, it will be up to the individual members kung ano yung magiging action nila dito. I think under the law, there are steps on being able to get those documents naman. Matsulit. Ay ma'am, kanina may nabanggit po kayo na independent body na mag-iimbestiga just in case po na may mga lumutang na mismo House members doon sa flood control anomaly. Paano po yung magiging mechanism nito? Magpapatawag yung House or Hintayin natin kung merong, hindi ko kasi sure kung meron na nag-file ng resolution for an independent body. Although we have to remember, si PBBM, meron din silang investigation na kinoconduct, diba? So, hindi ko alam kung sakop yun. Yung mga, kasi baka ang inimbestigahan nila yung mga kawani ng gobyerno sa executive departments. But, in any case, even without the independent body, meron naman din tayong mga government institutions that can take over and investigate and make accountable if merong mga members ng legislative na magiging sangkot sa mga sinasabing flood control anomaly. sa ethics, ma'am? Ethics group? I think ombudsman would be one, di ba? Madami naman eh. May mga batas na tayong in place for all of that. Hindi ko lang masasagot yung tungkol dun sa independent body unless meron na talagang specific na mag-handle nito. I think there are those that would want to file a resolution to their 8-1, so we will wait until there's a plenary decision on that. I have a question. This is from our member, Diane Carusin of Manila Bulletin. She's not here today, but she sent the questions.
There are growing concerns that DPWH funds are being unevenly distributed across districts. How does the House explain or justify these perceived disparities? Si DPWH po nag-identify ng project, so I don't think it's the House that should explain it, dapat DPWH, because identification and implementation lies with the Executive Department. At may follow-up question siya, are there specific mechanisms or reforms that the Congress implements to ensure that infrastructure budgets are allocated fairly? Let's wait for the Committee on Appropriations. The ongoing ang mga committee deliberations on the various departments, so if there would be any proposed amendments, it will be up to the Committee on Appropriations to give their reasonings on why and how they arrived on that decision. So I think right now it would be premature for me to answer that question. Attorney, yung bang portion ng binabayad natin sa sine pag nanonood ka, di ba? Meron ng flood control, napupunta sa baha. Accounted ba yun o kay pa talaga napupunta yun? Ito ba yung... Ako, abogado po ako, hindi po ako accountant, hindi ko alam yung ano. Pero best to check that with BBM, I think. No? Sila, tsaka Department of Finance. Kasi ano na yan once na binigay mo yung... Ako, nagbabayad din ako ng taxes ko. So once nabayad ko na yan, lump sum na yan doon not unless meron specific law that states pag bumili ka ng Yosimo, Kuya Pat, yung taxes nun should go to a specific program, diba? So, I think ang makakasagot po ng Department of Finance. So for the record, yung congressman's role ends in proposal? No, the congressman's role in programs, they advocate for their constituents, but they're Control of flood control mismo. in all programs, Ate Chi, di ba? As a representative, you legislate and you are also the representative and you help assist in advocating for programs for your district that are needed by your constituents. But it's that different and separate from the role as member of the House to approve the appropriations budget. So their role ends at the passage of the appropriations budget. The implementation lies with the department na. Including the securing of permits, etc. Yes, hindi ang congressman ang magsisecure ng permits for infrastructure programs. Hindi si congressman ang magsisecure ng permits. Si DPWH po ang implementation nun. Sabi ni VP Sara, Sarsuela lang yung ginagawang campaign against corruption nitong Marcos administration at dapat daw lahat i-lifestyle check. Your thoughts, ma'am? Lifestyle check, I think nagsabi na si BBM, diba, na dapat lahat ng opisyal ng gobyerno. And the House supports that. Sarsuela, tingnan naman natin yung mga nangyaring investigations ng House sa Quadcom. Sarsuela ba yun? May mga output ang Quadcom, may mga nasiwalat ang Quadcom. Ang Tricom sa on fake news before, may mga bills that are filed na nakita natin. So, hindi siya Sarsuela. Impeachment, hindi rin siya Sarsuela. Hindi naman ginagawang biro ng House of Representatives ang kanilang tungkulin. Huwag gawing biro ng iba yung trabaho ng House. Dahil seryoso ang House na tugunan ng kanilang tungkulin sa mamamayan. Ulit. Ilapit. Maiba lang po, ma'am. Nung last month po, nabanggit niyo na magpapile po ang House ng motion for reconsideration para po sa impeachment po. Ma'am, ini-update po dun sa ang pinayag niyo po. It's still pending before the Supreme Court. Na-file na siya. It's still pending before the Supreme Court. Sige, ma'am. Ma'am, ako. Taga-Hagunoy ako eh. Galit na galit talaga kami sa nangyayari sa Hagunoy. Bata ako, walang ganun eh. Ito lang siguro mga 20s. Nag-umpisa na nakakalungkot. Nabuking natin, ang lalaki ng pondo. Partikular kung sino ba yung mga involved doon. Ano po ba kung sakali, yung congressman, DPWH, hindi naman sakop yun. Anong sanksyon ang gagawin ng congress sa mga congressman na talaga nagpabaya at, Again, Kuya Patat, sa blanket accusations without any proof, no? Kaya may infracom. Huwag tayo alam ko, people are anticipating yung mga actions. Pero may infracom, mag-i-investigate. Hindi pwede kasi akusa lang. Kailangan may preba. Diba? Yun yung iniingatan natin. Pag sinabi natin na sila ang may sala, pero hindi pwedeng salita lang. Kailangan meron ng ebidensya. So, yan po papasok ang infracom. Kaya ko lang nasabi yan, ma'am. Bumisita si BBM doon eh. Nagkaalaman na
Mga project ba na ganito? Tapos yung mga lugar na sinasabi doon sa DPWH na completed, walang nangyari. Meron din pong investigation, I think may ginagawa ang Office of the President. So, ititingnan din po natin kung ano yung magiging resulta ng mga investigation. Sakali, ma'am, anong sanction gagawin ng yung House para sa mga airing, Ulitin ko po, may infracom po tayo. So, doon muna sa investigations. And again, meron namang mechanisms to make public officials accountable. Yun yung inuulit-ulit ko. May proseso yan eh. So, kung meron may sala, magkakaroon ng mga filing of charges, together with the presentation of evidence, pieces of evidence. If merong member ng House na kailangan i-discipline, meron din naman mechanics within the rules of the House, no? So, in disciplining their own members. So, lahat po yan ay matatakal naman po sa iba't ibang investigations na nangyayari ngayon. Yung second, question. A few days ago, nagpa-press ko si Isko, yung ang Maynila daw ay 14.7 billion yata in 22, 23, 24. How do you respond to that? Kasi kaibigan natin mga congressman ng Maynila eh. Galing din naman po kay Mayor Isko na most of those projects, parang nakita ko lang dun sa article, no, are completed. Kaya ang tanong niya, bakit nagbabaha pa rin? So, bakit nga? Kahapon nagkaroon ng joint declogging ang Manila at MMDA. Nakita natin, ang daming basura. So, madaling sabihin na flood control lang sisihin natin. Pero tignan din natin yung lahat. Kaya nga ang Infracom hindi lang siya para maghanap ng sisisihin. Andiyan din siya para maghanap ng solusyon. Saan ba may problema? Saan ba may korupsyon? Sa flood control lang ba? Sa basura din ba? 'Di ba? So yes, and 14 billion nakikita naman natin kung saan mapupunta. Sabi din ni Congressman Abante, tignan, imbestigahan. Kung yung 14 billion flood control projects ba ay na-implement, nagawa ng tama, at open naman ang mga kongresista. Kasi wala naman kailangang itago dyan dahil ang DPWH ang nag-i-implement yan. Thank you, ma'am. Mas malaki pa rin yung utang. Hello po, good morning po from IBC 13. Magandang pong yun nga po yung panawagan po ni Mayor Magalong, especially dun sa presidential projects po, may mga sinasabi po siya na mga info po na may mga malalaki nga po yung sa flood control, may mga sangkot po umano ng mga congressman. Maganda po ba tayong formal letter or na naipadala na po sa kanya to formally invest, sakaling magsimula na po itong investigation po natin? Sabi ni Chair Terry kahapon sa media briefing na maiimbitahan siya. Hindi niya sinabi kung kailan ito, pero wait lang daw. Magkakaroon ng pagkakataon na makapunta na maiimbitahan si Mayor Magalong to present his claims ng mga members ng House na involved, but it should be under oath. And last na lang siguro, friend. Ano po magiging actions po natin kapag may mga lumabas na or mapatunayan yung mga sangkot po na mga congressman dito sa mga anomaly sa flood control projects? Ano po magiging hakbang po ng House? Well, dahil nga po may infracom, normally ang magiging hakbang dyan ay lalabas po yan sa committee report. No? So, hihintayin natin matapos yung investigation. Also, binanggit na rin po, paulit-ulit naman din binabanggit ng iba't ibang members ng House. I think, sino ba nagsabi niyan? Si Chair Terry, Kong Abante, Kong Majority Leader Sandro Marcos, Congressman Joel Chua, na they are open that an independent body will investigate if there are members of the House that would be named. So, lahat po ng tanong nyo ay speculation po dahil magkakaroon pa lang po ng hearings. Question? Guys, okay, nakapos kayo ng tanong. Ang galing lang sumasagot. Berlin. Hi, ma'am. Ma'am, may mga nagtatanong lang. Pumapasok na raw ba si Kong Saldico? Wala po akong information tungkol dyan. Pero wala namang anything sa House, walang issue or ano? What do you mean walang anything? I mean, kasi dati siyang head ng APRO, di ba, ma'am? Iba na po that's in the 19th Congress, yung napalitan din naman, no? So, ngayon sa 20th Congress, si Congressman Mika Swansingco ang chair ng APRO. Yes, opo. Pero kasi yung sa issue, parang nababanggit kasi siyang madalas. So, ang tanong, nasan daw si Kong Saldi? Wala po akong information tungkol doon. Ma'am, last na. Yung mga kamag-anak at yung anak ng ilang congressman binubuli online ng mga tao tungkol doon sa flood control. Ano masasabi niyo doon? May reaction ba doon? May position ba doon yung House? Wala po kung nababanggit naman po ang official position ng House tungkol dyan. No? Of course, on a personal note, syempre I feel for the families. Ang hirap mabuli online. We've all experienced that. But I think now we should mas tututok tayo in
addressing the problem para din and hopefully the public also will be careful din sa bullying. Bullying issue is always sensitive to me personally. So may mga ways tayo para panagutin ang mga public officials involved. I understand yung netizens natin in calling out. Kasama yan sa paraan din nila as an individual citizen kung paano nila mapapanagot ang iba't ibang mga personalities na nasasangkot. Siguro lang kung nagiging sensitive tayo sa bullying ng isa, tingnan din natin lahat naman. Wag tayo magkaroon ng anong tamang word ba na dapat gamitin doon na maging selective tayo kung saan tayo magiging sensitibo sa issue ng bullying. But definitely, if dapat may magiging pananagutan, daanin natin sa tamang proseso at sana mapanagot talaga this time around yung mga dapat mapanagot sa mga issues ng korupsyon sa ating lipunan.